Muli po magandang araw, Pilipinas, Luzon, Visayas at Mindanao. Ako pa rin po nyo kasama, Eli Saludar. Secretary Jing, magandang araw sa iyo. Magandang hapon po, Eli, at magandang hapon naman uli sa ating mga kababayan. Magandang hapon po din sa inyong lahat. Alam mo, mga kababayan, patuloy ang kabulastugan na nangyayari dyan sa airport. Hindi lamang nasasara ang airport dahil mayroong problema sa management. Ilang araw nasasara, nasisira ang tourism natin. Ulitin na naman uli. Dati mga lagay bala, ano ba yung mga laglag bala, tanim bala, nakaw, kamakailan lang may ninalkawan ng mga tourist, at patuloy, ito na naman, bago lang. At parang napakadesperado naman siguro ng mga empleyado dyan. At nakikita ko na nakakaawa, pero kasalanan pa rin eh. Crime pa rin has committed. Is there some problem with the management dyan na yung kanilang mga empleyado ay so desperate na pati pera dudukutin at ilalagay sa bibig, kakainin para lang matago? Ito po, may nangyari po kamakailan lang sa NAIA. Papasahin po natin. After NAIA cash gobbling scandal, Romualdez demands resignation of OTS chief. Manila, Philippines. House Speaker Martin Romualdez asked the head of the Office of the Transportation Security to step down immediately in the wake of the cash gobbling scandal involving a security screen personnel at the Ninoy International Airport. Pakita muna natin yung bago natin nasaan yung video nung para naman malaman ng Yung paglunok. Kung ano yung gobbling. what we're talking about, no? Okay, ito, panoorin po natin. Ayan po, ang babae, tingnan mo, mga kababayan, naawa tayo sa kanya. Siguro, desperado, walang pera, pero, alam mo, very disgusting din, kasi, ninanakawan yung mga turista, mga pasahero. So, naawa man tayo, pero kriminal pa rin yung ginagawa. At dahil dito, sa ginagawa nitong babae na ito, sa Office of the Transport Security ito, ng airport, ay ang ating butihing speaker, he's not taking it lightly. Naawa man din si speaker, pero kailangan magkaroon ng leksyon na matigil na talaga ang kabulustugan dyan sa airport, mismanagement, negligence, at ito na naman, criminality within the personnel as well as yung mga nangyayari dyan sa airport. At anong ginawa ni Speaker? Balik natin yung una. I am advising the OTS chief, Submit your courtesy resignation before the House of Representatives tackle the budget of your office, Romualdez said in a statement on Monday, September 25. If you do not submit your resignation, I will be the one to block the approval of the OTS budget. So, pinapakita ng ating butihing speaker, kung hindi magawa ng Executive Department, kung hindi magawa ng Department of Transportation, siya ang gagawa ng aksyon. At alam mo, timing din, dahil budget hearings ngayon ng Department of Transportation, ang isang attached agency dyan, yung OTS, ay the speaker demanded the resignation of Aplasca, yung head nung OTS. And true enough, siguro pinirsuade na ni Jimmy Bautista, yung secretary ng transportation, para hindi sila madamay. Baka kung hindi niya nagmamatigas pa sila, ito kasi command responsibility, Eli. Anong tingin mo, Eli, sa ginawa ni speaker? Yun, ang binabanggit kasi na sa OTS, kasi paulit-ulit yung kaso yung mga insidente, at diyan nga po, lumilitaw na mukhang base sa video at may mga obserbasyon doon, mukhang may talagang grupo, sindikato. Hindi lang kaya ng isa yun kasi may nagreklamo, may mga report dyan na yung mga pasahero paalis, yung mga nagmamadali, ano ba, malapit na yung boarding, sasakay na,
kukunan ng sa wallet, hindi naman lahat, pinipitasan. Sa security Oo. eh. Tapos kung kung magrereklamo ka, di-dribble ka ron sa loob, so nagmamadali ka. Magrereklamo ka ba o sasakay ka na? Oo. May mga ganun eh. At saka- Pero itong pasahero na ito na nagreklamo, na nawalan ng $300, talagang complain. So, obligado sila na aksyonan. Yeah, okay. At hindi lang, ito naman, parang abiso natin or cautionary advice sa mga pasahero. Huwag kayong basta-basta sa security kasi dyan, pinapatanggal kayo ng sapatos, pinapatanggal ng wallet, pati wallet, o pati boarding pass. Kasi wala ka na dapat na Lahat, wala. Wala Alam naman mo, sa bulsa mo. Honestly, this is just mere overacting dyan sa airport. Kasi wala na yan. Sa ibang airport sa mga sophisticated countries, wala nang ganyan eh. Tayo lang gumagawa niyan at very few countries. Pati wallet, Kaya doon, nagkakaroon ng pagkakataon. Minsan, yung cellphone mo, baka madekwat pa. Kaya, huwag kang absent-minded kung anong pinasok mo doon sa security. Kasi Pinakamainam talaga, Secretary, ba, may handbag ka or shoulder bag. Pasok mo lahat ng mahalagang gamit. Yeah. Tapos sarado mo. Kasi hindi agad bago mo madudukot. Kasi minsan, nabigla ka, yung sinturon mo, tinatanggal mo, tapos nagmamadali, pinamadali ka kasi pila-pila eh. So, pati cellphone mo, ilalagay mo. Mamaya niyan, yung cellphone mo, hindi na pala nakalabas doon eh. Tapos nagmadali ka, nakalimutan mo. Nasa boarding ka na. Kaya sumakay ka na sa aeroplano. Yun lang palang kailangan natin dyan. Is really to be cautious about it. Pero bakit ganun malakas pa rin ang loob ng mga, katulad sa OTS? Samantalang ang daming CCTV Well, nakabalibot lahat. Palibot parang yan. sinasabi mo lang, bakit yung nagnakaw maski pan or pandesal lamang? Because maybe dahil sa kahirapan talaga. Alam mo, pahirap ng pahirap ang ating mga kababayan ngayon, Eli. Yun nga, naawa din ako doon eh. To the extent na kakainin mo yung pera para lang magkaroon ka. Pero ito nilunok para wala it shows ebidensya. the kind of poverty that is going on under this administration. Sobrang Sobrang yumaman ang mga cronies, sobrang yumaman ang mga alipores na nagbibigay ng contribution ng eleksyon. Sobrang naman pahirap ng pahirap ang ating mga middle class at mga lower middle class. Why? Because there is absence of management, leadership, and competence of this government. Pero sana kung naghigpit din sa OTS, sa mga opisyal, Yes. sana sa Bureau of Customs, Secretary Jing, maghigpit din. Mahigpit din sana. Di ba? Pero may tala eh. Baka dyan sa airport may tala din. Wala, hindi natin alam You'll never know. Kasi nabanggit na natin ni Ping Lacson, di ba? Kung sindikato din yung mga ganyan, sa airport, hindi natin alam, di ba? Okay, so, yan ang mabuti na lang, ang ating butihing speaker ay talagang hindi natitinag. Kung tingin niya, wala namang action to si Jimmy Bautista, parating tulog. Ako na mag-action, sabi ni speaker. And he has always the power of the purse. So, tinatakot niya na itong DOTR, OTS, wala kayong budget. So, mabuti naman at may guts itong ating butihing speaker, Okay. Martin Romualdez. Okay, so yan po, isa na namang edisyon ng Iparas Kayo Paras. Ako pa rin po, si Eli Saludar. Secretary. Ako, Jing Palas. At Ado Paglinawan. Magandang hapon po sa inyo lahat.